kapag merong nakaalam na nag-iimbestiga tayo. Promise ka sa akin, walang makakaalam nito. Iniisip ko, baka bigla nilang ikulong si Dimples pag nalaman nilang Walker yung kapatid ko eh. Hanggat nandito ka, hindi ka na masasaktan ng tanggol na yan. Huwag mo sanang pagsisihan to, ah. Kaya ko lang naman kayo iniwan. Hindi ko na kaya yung pambababae ng tatay mo. Siya may atraso sa'yo. Pero pati ako! Ako! Dinamay mo! Piniwan mo! Si Aling Tinding pala at Alfredo kailangan natin. Hindi namin hahayaang waldasin at lapastanganin muli ng mga gerero ang buong Maynila. Magkaribal ang grupo ni Ramon Montenegro ng Red Phoenix sa droga. Ibig sabihin nito, pare, isang grupo lang ang dumukot kay Ramon Montenegro at gustong kumuha kay Erika. Kita! Tanggap! Abulin niyo! Saan nyo din nila papa ko? Pumapapatayin! Sabihin ko sa'yo. Saan? Sa pabrika! Sa Del Fuego! Tanggol! Andiyan ang mga Tara! No, kaya muna kayo. Nak, punasan natin yung pawis mo. Salamat ha. Nako, tumabi ka sa akin mamaya. Akong bahala sa merienda mo sa'yo. Yun, sakto. Hindi pa ako kumakain. Bahala. Ito na yung mga case files na pinapakuha mo. Lahat ng parehas na nangyari sa kapatid mo. Naka-body bag, late teens to early 20s, na female na biktima. Lahat yan. Dami. Ay, nagulat nga ako eh. Para dali natin to sa opisina para maaral natin kung konektado to kay Midnight Monster. Salamat ulit, sir. Salamat, sir. Anak, kain ka na, oh. Pinagluto kita. Kape. Alam mo, paborito mo to nung bata ka pa. Hindi porket natulog ka dito, ayos na tayo, ah. Huwag kang mag-alala, hindi ko mamadaliin ang pagtanggap mo sa akin uli sa buhay mo. Paghihirapan kong kapatawaran mo. Pa, tuloy ba ang meeting natin with the Guerreros? For sure. Magkakasiraan na naman kami ng araw ni Miguelito. Ibang meeting natin ngayong araw na to. Kay Kong Mejia tayo. Tuloy pa rin ang mga nabimbing projects ng mga gerero. Lalo na yung para sa flood control. Minamadali na nga yung mga projects eh. Gustong madali ng project o ang pagbubulsa ng pera? Ganun na rin yun. Serbisyo publiko. Walang ganun. Ang meron, serbisyo politiko. Pwede ko man pasyalan yung dati kong negosyo. Yung pwesto namin. Aasikasuhin ko lang. Ang tagal ko na kasi yung dinaasikaso eh. Gaano katagal? Isang araw? Isang linggo? Buti pa ang mga negosyo mo. Ang bilis mong balikan. Di ba? Anak, Hindi, okay lang. Alam ko naman, Nana. Wala kang choice. Wala rin akong choice. Kaya, magtitiis na lang ako sa bahay na to na nandito ka. Wala na ako ng gana. Pagpasensya mo na. Tinatanong ka sa akin noon araw-araw eh. Magkakasundo rin kayo. Oo nga pala, may pa ako. Sabi mo, pupunta ka sa negosyo mo. Pero, dapat siguraduhin natin kung ligtas ka sa pagpunta mo doon. Baka nasa paligid lang si Tanggol. Umaaligid na ilid lang doon. Ngayon, gusto mo, pupuntahin ko yung mga tauwang ko para siguraduhin na ligtas ka pagpunta mo doon. salamat, Fran. Pwede akong sumama. Total, kailangan ng taong makakapasok sa loob. Tama, Emil. At sabi mo sa akin kung ano sitwasyon doon. Ha? Divina,
Hindi ko hayaang magulo ni Tanggol ang buhay mo. Salamat. More papers, Sheila. Berto, ang dami regalo ni Miguelito. Oh. Don, give it to them. Thank you, sir. Ano yung mga pinirmahan mo? Just a bunch of job orders para sa papasok na staff ng mga konsehales. Uy, sinama niyo ba dyan yung sinabaklang Lois at saka si Jessa? Gagamitin natin yung mga yon na mga ghost employees ng City Hall. Pero sa akin sila, ha? Julalay ko sila. Sure. Gift Kong for the Jackie. mayor. Oh, Nandyan yung babaeng ng gulo ng oath-taking. si Matilde? Ginagawa nung dito? Hindi ko ho alam eh, pero ang lagi niyang kasama, yung campaign manager ng mga konsehalis ng oposisyon. Siguradong may kinalaman dyan yung mga konsehal ni Tanggol. Natural. Lola niya yun eh. Pero tugawan mo naman ng paraan. Sadly, keep an eye on her. Gusto kong malaman kung ano talagang pakay o intensyon niya dito sa munisipyo. Yes, sir. Aling Tindeng, naipasa na ho namin ang mga job orders. Mabilis na lang ho mapipirmahan yon. Maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap sa hiling namin. Samahan niyo kami. Alam niyo, dito din sa City Hall, ang kauna-una kong trabaho pagka-graduate. Kaya alam ko na ang pasikot-sikot at dalawat dito. Kami ni Alfredo. Kaya kung ano man ang maitutulong namin, ibibigay namin. Alam mo, Tinding, hindi lang naman yung kaalaman mo makakatulong dito. Higit sa lahat, yung tapang at paninindigan mo sa paggawa ng tama. Kami naman, naglilingkod lang naman kami ng tapat dahil bago lang naman kami sa pwesto eh. Gabayan niyo po kami sa pagbantay ng City Hall at nakaban ng bayan. Sa totoo lang, marami na akong napapansing mali na hindi nabago. Maliban sa pagtatama ng resulta ng eleksyon at sa pagbabantay sa mga gilero, kailangan nating itama ang mga baluktot na gawain. Kaya niyo po, gagawin namin ang lahat sa konseho para maayos. Ipaglaban natin ang tama kahit magalit sa atin mga gerero. Sigurado yan. Alam niyo naman yung mga yan. Kapit tukusan, ninakaw nila pwesto. Dapat hindi tayo patinig sa mga gerero. Dapat sila ang kabahan sa atin. Kaya kailangan nating magkaisa at magtulungan tayo para pantayan ang interes ng sambayanan. Welcome back po sa Manila City Hall. You may begin. Magandang araw po, Vice. Magandang araw, mga konsyal. Magandang araw. Kaya tayo nandito para sa ordinansa ng budget realignment. Excuse me po, hindi po nakarating sa amin yung agenda ng meeting na to regarding budget realignment. Wala po kami natanggap, hindi wala yata napadala sa amin. Napadalhan kayo. Lahat nga ng konsehalis napadalhan eh, di ba? Oo. Di ba? Hindi nyo natanggap? Majority Floor Leader, ano po ba yung dapat baguhin sa paggamit ng budget ng lungsod? Marami. Dahil magtatabas tayo ng budget sa ibang sektor. At ililipat natin ngayon sa mas prioridad ang infrastructure. Pasensya na po, pero masyadong malaki na po yung budget para sa infrastructure. Ba't kailangan pa pong dagdagan? E paano naman yung pangangailangan ng ibang tao? Konsyal, bakit ba lagi kayong maalma? Dapat nga matuwa kayo eh. Dahil ang makikinabang dito ay ang buong lungsod ng Maynila. Eh, marami ko sa nangangailangan na gusto niyong baliwalain. Sandali, Konsyal. Senator po ngayon, kinu-question nyo kung ano yung ginawa namin budget. Order. Mr. Presiding Officer Vice, mawalang galang na ho. Pero hindi naman ho yata makatarungan yung pinapanukala ninyo.
napakaliit na ho ng pondo na nakalaan para sa mga programa katulad ng para sa mga senior citizens o sa urban poor. Babawasan niyo pa ho. O baka naman po pati yung pondo para sa edukasyon na halos wala na ho, kukunan niyo pa. Vice, marami ho sa mga kababayan natin ang mawawala ng suporta sa gobyerno. Gusto niyo ho ba yung mangyari? Majority Floor Leader, pakisagot sa ating Honorable Evelyn Dumlao. Yes po, Vice. Hindi naman po mauubos yung budget. Bagkus, babawasan lang po ito. Ganun na rin po yun, di ba? Hindi. Ano ba? Ito nga ang naiisip ni Mayor sa pag-unlad natin. Kaya bilang mga konseho, pag-uusapan natin at pagbobotohan itong panukalang ito. Gano'n ba tayo kasigurado na magiging maayos ang pamagawang proyekto? Sandali. Hindi gano'n. Parang pinagbibintangan nyo kami na ninanakawan namin ng Maynila. May pondo naman kami sa urban poor at senior citizen. At ang makikinabang dito ay buong lungsod ng Maynila. Pagbotohan na lang natin. Mga sir! Ma'am, kung si Tanggol yung nanalo, hindi ganito. Magiging patas yung hatian sa lahat ng budget na masiktor sa gobyerno. Pero talunan nga siya, di ba? Kaya kung ano man ang pangarap niya para sa Maynila, wala na kaming pakialam doon. Maaari na ba tayo magbotohan? Hindi. Kasi sandali lang po. May nilalatag pa kaming argumento. Order. Majority Floor Leader, you may go ahead. Mga konsyal, itaas ang kamay ng pabor sa panukalang i-realign ang budget sa infrastructure. Nakuha na ang majority ng boto. Ang panukala ay approved. Session is adjourned. Maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga taong kumukontra sa plano natin para sa lungsod, huwag niyong intindihin. Hindi natin siya bibigyan ng boses o oras. Ang mahalaga, tapat kayo sa mga tamang tao dahil mahalaga kayo sa lungsod. make it in time. How much longer? What's that funny smell in your car?
you doing?